Kadalasan sa atin kasi yung pagiging religyoso, napupunta tayo sa panatiko. At doon sa pagiging panatiko, kung sino yung pari na naka-assign doon na tayo nagiging panatiko, nalilipat na hindi na sa Diyos. Kaya kapag nalipat itong paring ito at may pumalit, madalas nating pinagko-compare. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking Ama ang nagmamahal sa akin, at mamahalin ko rin siya, at ipakikita ko sa kanya ang aking sarili." Sinabi sa kanya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, paano mangyayaring sa amin mo ipapakita ang iyong sarili at hindi sa mundo?" Kung may nagmamahal sa akin, isa sa katuparan niya ang aking salita, at mamahalin siya ng aking Ama, at pupuntahan namin siya, at sa kanya namin gagawin ang isang panuluyan para sa aming sarili. Ang hindi naman nagmamahal sa akin ay hindi nagsasakatuparan sa mga salita ko. At ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagpadala sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga ito habang kasama pa ninyo ako. Ituturo naman sa inyo ng tagapagtanggol ang lahat. Siya ang Espiritu Santong ipadadala ng Ama sa ngalan ko, at ituturo niya sa inyo ang lahat, at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Isang mapagpalang araw po, nawa ang sumaating lahat. Ang ating narinig sa Ebanghelyo ngayon ay yung sinabi ni Jesus na ang umiibig sa akin ay sumusunod sa aking utos, tumutupad sa aking utos. Kung ating mapapansin sa ating simbahan, siguro particularly sa bilang Katoliko, sa simbahang Katoliko, marami na ako napuntahan mga simbahan, Marikina, o dito sa amin, sa Kalintaan, dito sa San Jose, o kung saan mang chapel. Ang na-observe ko doon, marami ang nagmamahal kay Jesus. Halos lahat, pag sinabi, mahal mo ba si Kristo? Sabihin natin, oo. Pero, tinutupad ba natin ang kanyang utos? Ang sinabi sa atin ngayon sa ating banal na Ebanghelyo ay, ang sino man nagmamahal sa akin ay tumutupad sa aking utos. Ngayon, kung yung ang usapin ay tinutupad ba natin ang utos ng Panginoon, maaari yung iba natutupad natin. Pero may marami sa atin, kahit ako, hindi ko natutupad lahat. Napaka-ipokrito ko kung sinasabi kong natutupad ko lahat ang utos ng ating Panginoon Kristo. Kaya titingnan natin sa mga leader ng simbahan. Pare-parehas siya naglilingkod, pero sila yung nagkakagatan. Lalo na kapag nakatalikod yung isa, babanatan na ng isa. Bago magsimula ang misa, kapag minsan napapaaga kami sa pagsiserve sa mga barangay, andun kami. Maririnig namin yung kanya-kanyang maritisan ng mga leader ng simbahan. Matatawa ka na lang. Leader ba ng simbahan to? O yung mga matatanda pa, nangunguna ang lalakas ng boses. Ito ba yung nagsasabing nagmamahal kay Kristo? Ito ba yung nagli-lead? Ito ba yung leader ng simbahan? Ito ba yung mga nangunguna? Ito ba yung dapat tularan? Marami tayong mga ganyang kaso na hindi natin kayang panindigan yung pagmamahal nating sinasabi sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon po, pinapaalala ulit sa atin ng ating Panginoon. Ang kinakailangan natin ay gabay ng banal na Espiritu para sa ating pang-araw-araw na buhay, para maisabuhay natin kung ano ang banal na kasulatan, kung ano ang ibinibili ng ating Panginoon. Kung unti-unti nating naisasabuhay ito, makikita ng mga tao na sumasa atin ang Panginoon. At sinasabi nga, ang mga nagmamahal sa akin, tumutupad sa aking utos, ay mamahalin ng Diyos Ama at mamahalin ko rin, sabi ng ating Panginoon. Napakaganda ng pangako na ito ng ating Panginoon. At totoo na binibiyayaan ng Panginoon ang mga taong nagsasakripisyo alang-alang sa kanyang pangalan. Ang mga taong marunong magmahal. Kadalasan sa atin kasi yung pagiging religyoso, napupunta tayo sa panatiko. At doon sa pagiging panatiko,
kung sino yung pari na naka-assign doon, doon na tayo nagiging panatiko, nalilipat na hindi na sa Diyos. Kaya kapag nalipat itong paring ito at may pumalit, madalas nating pinagko-compare. Katulad ngayon, dito po sa amin sa Occidental, palitan ng mga kaparian ngayon, after 6 years, natapos yung 6 years, na nakapagbuo ang pari na ito, ang mga nakadestino, nakapagbuo ng mga grupo, ng mga kaibigan, itinuturing na kaibigan. Itong mga kaibigan na ito, mga religious organizations, maaaring iba rin ang atake naman ng papalit na pari. Magkakaroon ngayon ng comparison, mabuti pa si Father ganon, ganon. At yung mga iyakan portion na ayaw halos maghiwalayan, maganda yung mga nabubuong ganon. Pero ang hindi maganda doon, yung kapag yung pumalit na pari ay hindi nagustuhan, ay babanata na agad nila. Ganon tayo ng mga Katoliko, ganon tayo mga leader. Alalahanin po natin ngayon itong gospel na ito, itong ating banal na ebanghelyo na binasa ngayon. Dito po tayo magsimula ng pagsasabuhay. Para kung sino man yung mga bagong dating na pari, magkapalit-palit man, ay mahalin natin at paglingkuran natin, suportahan natin ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Magkaisa tayo na naglilingkod. Although minsan nagkakamali tayo, mapapagalitan tayo, minsan wala sa mood yung tao din yung pari, mapapagalitan tayo. Pero hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob sa kanya. Alalahanin natin yung sakripisyong ibinigay niya. Hindi siya nag-asawa para lamang sa atin sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, anuman ang kakulangan ng pari na ito, punan natin. Anuman ang pagkukulang ng mga naglilingkod sa Diyos, unawain natin. At ipanalangin natin lagi sila. Unawain natin at ipanalangin natin lagi. May kahinaan ang bawat mga lingkod ng Panginoon. Hindi ito mga superhuman na hindi natutukso. Ang kailangan natin ay ipagdasal ang bawat isa, huwag nating sisiraan, huwag tayong magkagatan. Maglingkod ng tao sa puso, mahal tayo ng Diyos. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay ang kaligtasan na aking nadamo, at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y walang ulil at nalulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y buminti, sa bawat anak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y walang ulil at nalulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian, at sa